Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. O ngayon, si Duterte, si Digong, ang balita kay Digong, natutumba daw si Digong eh. Yan yung sabi. May pagkakataon daw na natumba si Digong eh. Mga kabunyog. Binalita na si Duterte ay minsan natumba. Panawagan ng karamihan, hindi lang po ako. Yung komento ng legal team, doon po sa naging cell monitoring ng ICC kay FPRD dahil po sa kanyang chronic physical ailments. May komento rin po ba ang pamilya dito sa naging hakbang? Hindi ko po naikwento, hindi ko naitanong kung sa pamilya patungkol dyan sa nangyayari kay former president. Pero nakakabahala, nakakagalit sa nangyayari sa kanya. The motion that the former Counsel Kaufman filed to verify yung mga reports na natutumba nga yung former president dahil nga sa edad niya, alam natin na may kapansanan siya. Totoo nga, totoo. Pero na-watered down. If you look at the statement of the ICC registry, I say, a rare occasion, can you imagine? Kung sino yung mga nakakakilala kay former president na hindi pa siya dinala sa Hague. Alam natin na mahina na siya maglakad at merong nga umaalalay sa gilid kasi nga natutumba. Ngayon, mahigit isang taon na siya doon and it's not well taken care of, including the kind of food that he's supposed to eat to nourish his body. What do you expect? I would not be surprised if there will be, I hope not, matutumban na naman siya. Yan ang problema doon. Talagang very frustrating that you hear this news. Kaya ang panawagan ko, iuwi na siya sa Pilipinas. Panawagan ng karamihan, hindi lang po ako. Iuwi na siya sa Pilipinas. They want to continue with the case, let them continue with the case. In fact, his prayer for interim release was denied because allegedly he's a flight risk. Ngayon, ang hinihiling ng kanyang mga abogado, may bago siyang set ng lawyers eh. Si Attorney Peter Haines, isang British lawyer. Pinalitan na si Attorney Nicholas Kaufman. Anyway, kumita naman na ng grabe si Kaufman eh. Itong si Haines, hindi natin alam kung magkanong bayad. Magkanong bayad. Pero mas mahaba ang engagement dito kay Haines. Kasi ito, trial proper ito. Yung kasing si Kaufman, pre-trial lang yun eh. Pre-trial, yung sa pre-trial chamber. Ito kasi trial chamber na ito eh. So mahaba ito. Umaabot ito ng ilang taon, itong trial na ito. Ang laki ng gastos dito ni Duterte, Nakakabunyog. Ang pumalit ay si Peter Haines, isang British lawyer. Actually, si Kaufman, British rin. Israeli-British. British-Israeli pala. Ngayon, natumba daw si Duterte. Hinihiling ng mga abogado ni Duterte na obserbahan ang medical situation ni Duterte. Pinapalabas nila nitong mga abogado ni Duterte na unfit to stand trial si Duterte. At ang patunay daw nito ay itong minsan natumba si Duterte. Natumba nga ba si Duterte? Mga kabunyog, kinumpirma naman ng ICC. Natumba nga daw si Duterte. Kinumpirma ng doktor ng ICC na natumba nga ito. Pero hindi naman yung madalas matumba.
Sa nitong isang buwan yata, isang beses na natumba. Pero yung sinasabi nung kanyang mga abogado na madalas itong matumba, hindi naman daw totoo yun. OA naman yun. Exaggerated naman yun. Ha? Natumba daw talaga si Duterte. Siyempre, sa bagay, hindi naman talaga malayo na mangyari yan. Unang-una, matanda na rin si Duterte. Saka, malay mo, ah, na may ano lang siya, may naapaka na ano. Pero sabi ng mga doctors ng ICC, hindi naman daw yung madalas ng matumba na hindi na talaga nito kaya na makulong sa ICC kasi unfit na makulong doon. Hindi. Ano naman daw? Ah, kaya pa naman ni Duterte. Kaya ang sabi ng mga doctors, totoong natumba siya. Pero nung inobserbahan, tuloy-tuloy na inobserbahan, wala naman hindi naman isang beses lang natumba sa isang buwan. Oh. Kaya lang siyempre, i-exaggerate na naman yan ng mga DDS. Kawawa naman si Tatay Digong. Ya? Kawawa naman. Oh, yun yung pinapalabas na naman nila. Naaawa na naman sila sa Tatay Digong nila kasi natumba. Ano naman yan eh. Normal lang naman yan na may mangyaring ganyan. Pero yung sinasabi ng abogado ni Duterte na madalas daw itong matumba, kaya hindi daw ito pwedeng mag-stand sa trial, hindi naman. At saka ito mga kabunyog, may official na naman na desisyon ng ICC. Kasi nga may hiling ang kampo ni Duterte na palayain na si Duterte dahil nga yung kalagayan niya. Pangalawa, humihiling si Kaufman bago umalis, nag-file si Kaufman ng appeals doon sa desisyon ng appeals chamber, doon sa desisyon ng confirmation of charges hearing. Ay di ba yung charges kinonfirm? Na-confirm na yung mga charges. Kaya pupunta na ito sa trial. Pero nag-appeal yung kampo ni Duterte nung si Kaufman pa bago umalis. O ngayon may desisyon na. Denied na naman yung appeal ni Kaufman. Ibig sabihin, mga kabunyog, talagang tuloy na ang trial. Actually, may pitsa na ngang in-identify. Ang tingin ng prosecution, November 30, pwede nang mag-start ang trial. Kaya lang, itong abogado ni Duterte na bago, si Peter Haynes, parang katulad din ni Kaufman ng strategy, delaying tactics na naman eh. Delaying tactics na naman. Parang bayad ng bayad si Duterte dito sa mga abogado niya. Parang ang gusto ng mga abogado niya, pahabain ng stay niya sa kulungan. Dinidelay ng dinidelay. Ang problema, yung mga mga motions nila, denied naman lagi. Sa bandang huli naman, matutuloy ang trial. Katulad ngayon, natumba lang si Duterte ng isang beses, ini-exaggerate na nila. May motion na naman sila na unfit to stand trial si Duterte. May desisyon na ngayon ng ang ICC. Hindi. Tuloy ang detention niya. So ngayon, yan ang latest kay Duterte. Tuloy ang detention. Ini-schedule na ang pagsisimula ng trial. Kaya lang, itong bago niyang abogado, parang pareho ron kay Atty. Kaufman ang strategy. Delaying tactics din. Mga kabunyog. Mauubusan ng pera dito si Duterte. Sa bagay, marami siyang pera. Kaya lang, ang laki na ng gastos niya dito. Ang laki na sigurado, mga kabunyog. Kaya, actually, sa mga taong nagsasabing mahirap si Duterte, paano niya mababayaran yung abogado na yan? Si Kaufman lang, di ba sabi ang kada buwan, 150 million pesos. Imaginein mo yan, kada buwan. Halos isang taon, ulampas isang taon si Kaufman na naging lawyer niya. Tapos ngayon na naman itong Peter Haynes. Itong Peter Haynes na ito, kumuha rin ng isang katulong na bugada na Australiana. Kaya lahat yan babayaran nila Duterte. Dito sa trial, mahaba ito. Kung doon sa pre-trial, isang taon lang halos yon, yung kay Kaufman, itong trial, aabot ng ilang taon ito. Kaya magbi-bleed talaga dito si Duterte. Anyway, marami naman silang ninakaw. May ninakaw si Duterte, may ninakaw si Sara, may ninakaw sila Pulong. Pero actually kasi ayaw na nilang mabawasan sana yung mga ninakaw na yan eh. 'Di ba? Lalo pa ngayon na hindi sila yung nasa administrasyon.
Dahil wala sila ngayon sa administrasyon, kunti ang pundong nakukuha nila. Yung mga projects na, yung mga pwede nilang pagkakitaan ng korupsyon, kukunti na. Kaya ano yan? Kaya ang habol nila manalo sa 2028. Para makabalik yung mga nawala nilang pera dito sa paggastos kay Duterte sa ICC. yan yung totoo diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Sabihin pa na marami silang pera pero nararamdaman na niyan ang mabigat itong kasong ito. Yan, napakamahal ng mga lawyers na yan diyan, syempre. Special na practice yan yung mga lawyers na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.